Ilang kilalang personalidad naman ang humabol pa sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections nitong weekend. Ang iba, mga veterano na sa politika at meron ding magkapatid, singer at mga dati ng mataas na opisyal ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sakay ng bisikleta, binagtas ni re-electionist Senator Pia Cayetano kasamang kanyang mga taga-suporta ang Rojas Boulevard papuntang Manila Hotel kahapon. Isinumite niya ang kanyang kandidatura sa ika-6 na araw ng COC filing. Buena mano ring nag-file ng COC kahapon sa pagkasenador ang singer at abogado na si Jimmy Bondo. Tatakbo siya sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsumite na rin ang kandidatura ang dating broadcaster at ngayon ACT-CIS representative na si Erwin Tulfo. Kasama siya sa Senate slate ng Administrasyong Marcos. If I will not perform in 3 years from 2025, kung awa ng Diyos pala rin hanggang 2028, wala po tayo nagawa, then I'll step down. Hindi ko na po aantayin hanggang another 6 years. Bukod kay Erwin, ang una na rin nag-file noong Sabado ng kanyang COC, ang kapatid ni Erwin na si Ben Tulfo na tatakbo bilang independent candidate. Pati ang labor leader na si Sonny Matula sa sabak din sa karera sa pagkasenador. Marami ring kilalang pangalan ang nagsumite para maging kinatawan ng party list sa Kamara. Gaya ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na dumating sa filing na naka-wheelchair pa dahil sa iniindang sakit sa paa. Siya ang first nominee ng Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disabilities o P3WD. Second nominee naman ng Epanaw Sambayanan Party List si dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. There is no disconnect. In fact, you cannot fight for the rights of the indigenous peoples without unmasking the CPP, NPA, NDF. Tatakbo namang first nominee ng mamamayang Liberal Party List si dating Senador Laila De Lima. It will make me and us, the ML, closer to the marginalized sectors para ipaglaban yung mga kanilang mga hinaing. Balak din bumalik sa Kongreso ng ACT Teachers Party List. Suma total, aabot sa 78 ang senatorial aspirants at 87 ang party list na nakapag-file ng COC at Certificate of Nomination and Acceptance o CONA mula nang mag-umpisang filing noong October 1. Inaasahan ng COMELEC na mas dadagsa pa ang mga maghahain ng kanilang kandidatura ngayong huling 2 araw na lang ng COC filing. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.